hallelujah, hallelujah. Isang pagbati sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga po. At hindi ko na po kayo paabalahin sa pagtayo ng mayroong katagalan. Hinihiling ko na ako'y samahan nyo sa pagbasa ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Nasa book of 2 Corinthians chapter 4, verses 1 hanggang 6. Pamanhin ko medyo marami, ngunit mabasahin ko in King James Version. Ang sabi dito sa verse 1, kung nakasumpungan nyo na, samahan nyo ako. 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. This is Apostle Pablo speaking. Ang sabi niya sa verse 2, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling in the word of God deceitfully, but by manifestations of the truth. I want you to take note, yung by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God in the world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sakes. Last verse. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined into our hearts to give the lights of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Let us say amen to the words of God. Hallelujah. Tayo po'y malayang makakaupo sa umagang ito. Hallelujah. Sikapin ko na maibigay ang gusto nating pag-aralan sa umagang ito sa biyaya ng Diyos. Sapagkat alam niyo, brothers and sisters, minsan pag ako nag-share ay nag-overtime. At tulungan tayo ng Diyos na maunawaan at ito ay ating masapo at ito ay ating huwag pakawalan. Naalala ko ang book ng Luke chapter 8 verse 11 na kung saan ang sabi doon ni Luke, sabi niya, ang salita daw ng Diyos ay katulad ng isang binhi. The seed is the word of God. Pero kung tayo ay pupunta sa verse 12, ang sabi doon, those by the wayside, ito ay parable, ito ang explanation, those by the wayside are they that hear. Meaning, yung salita na isinaboy ng Panginoon doon sa tabing daan, ang kahulugan nito, ang sabi dito, then cometh the devil and taketh away the word out of their heart, lest they should believe and be saved. Kung bakit ko sinabi ang bagay nito, sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng salita sa bawat isa sa ating puso. Bago dumating sa ating puso, dadating sa ating kaisipan, at ito ay nailalagay sa ating puso. Pero hindi po doon nagtatapos. Sapagkat meron ding kaaway na gustong kunin ang salita na ating napakinggan sa ating puso. Kasi ayaw niya na tayo ay maligtas. And that is the reason tayo nakapakinig ng mga salita ng Diyos ay kailangan ang salita ng Diyos na nasa ating puso ay mag-turn into fruits. Sapagkat wala nang makukuha ang kaaway kung ang salita na ating napakinggan na nasa ating puso ay naging realidad sa ating buhay. Yan ang ayaw ng kaaway na mangyari. That's the reason
bawat isa sa atin, we are accountable para ingatan ang kanyang mga salita. At sa pag-aaral sa ating binasa, ang aking pamagat ay yung context itself. Ang context kasi nito is the light of the gospel. This is my title for today Bible study, the light of the gospel. Again, ang bibigyan natin ng focus ay dito sa 2 Corinthians chapter 4, sa verse 2 at saka sa verse 5 and 6. So, kung meron kayong gustong bulay-bulayin, dito lang po makikita ang parang buod or summary sa verse na ating binanggit. Again, basahin ko ang verse 2. Sabi ni Apostol Pablo, "But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth." Kanina, sinabi ko na inyong i-take note yung manifestations of the truth. Anong pumapasok sa inyong isip pag sinabing manifestation? Well, ang alam nating naririnig sa mga medical na mga term, kapag meron ng sakit ang isang tao at merong symptoms, nape-predict ng isang doktor or ng isang nurse o merong alam sa medisina na meron ng manifestation ng sakit na ganito dahilan sa symptoms. Meaning to say, ito ay nakikita in our expression. And that is the reason kapag ni-research natin yung word na manifestation sa dictionary, ang meaning nito ay visible expression. Ibig sabihin, literal na makikita sa iyong buhay. Ang mga similar na pwede nating makita sa word na manifestation is indication, evidence, proof, symptom, or testimony. So yun yung mga synonyms or similar words. Ang meaning sa dictionary ay, ang sabi dito, an event or an action or object that clearly shows or embodies something, especially in theory or abstract idea. So ito yung mga, to make the definition short, it is a visible expression. Yan ang word na manifestation. Pero hindi nagtatapos ang aking pinatake down notes sa inyong puso't kaisipan, sapagkat ang gusto ko rin bigyan na din dito, ano yung ima-manifest? Ano yung visible expression na iyong ihahayag? Diba? Pero ang sabi dito, by manifestation of the truth. And the question is, what is the truth? Sapagkat kung may truth, may lies, may kasinungalingan. Kung merong katotohanan na iyong ima-manifest, ay meron din palang lies. And that is the reason, sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong huwag tayong madaya sa mga salita na merong mga tricky na mga salita at baka tayo ay madaya. That is the reason, sabi, alamin natin ang katotohanan. But the question is, sabi ko nga, ano yung truth? Ang truth, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Alam niyo ba, brothers and sisters, sabi ni Jesus, John chapter 17, verse 17, nananalangin siya sa Diyos at sa panahon na ito na siya ay nasa Gethsemane. Ito ay malapit na siyang ipako sa krus. Ang sabi niya sa John chapter 17, verse 17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Sabi ni Jesus. Pero if we dig, kung tayo ay maging malalalim pa sa mga salita na yan ng Diyos, ang salita ng Diyos na yan, sa ating mga napakinggan dito, ay naging flesh. At ang
truth na yan ay nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Yesus Kristo. And that is the reason si Jesus is the expression of God's words. Okay? Nakunawaan niyo? At sinabi ni Jesus at alam niya na siya ang expression ng Diyos. Sapagkat in John chapter 14 verse 6, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to God, my Father, our Father, except by me. I believe na nasundan nyo na. Gusto ko pang bigyan ng supporting verses. Ang Ephesians chapter 4 verse 21, ito rin ang sinasabi. Sabi ni Apostol Pablo, if so be that you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. Saan ang katotohanan? Walang iba, liban sa ating Panginoong Yesus Kristo. Bakit ko sinasabi? Sapagkat may mga deceitful na mga pananalita. Bigyan ko kayo ng isang example. Hindi kayo maliligtas kung hindi kayo sasapi sa aming iglesia. Is that the truth or lies? Because sabi ni Jesus, uulitin ko, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. Only Jesus can save your life. Napakalinaw po, di ba? At meron pang mga pwede nating pag-usapan. Isang example pa, ang John chapter 18, verse 37. Ang kausap ng ating Panginoon dito, si Pilate, si Pilato. Pilate therefore said unto him, art thou a king? Then Jesus answered, thou sayest that I am. For this cause I came into the world, that I should bear witness unto the truth. Bear witness unto the truth. Ibig sabihin, ito ay kanyang patutuhanan na ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Siya ang magbe-bear witness. At ang sabi niya, everyone that is of the truth, heareth my voice. Aha. Sino man ang makakarinig ng kaniyang salita sa oras na ito, hallelujah, sila ay masasabi na sa Kanya. Bibigyan ko ng isang example pa. My sheep hear my voice. Kung ikaw ay tupa ng Panginoon, alam mo ang tinig niya sapagkat tupa ka niya. Pero kung hindi kanya anak, hindi mo maunawaan ang mga pananalita ng ating Panginoon. Well, ito yung ating nabasa sa mga nauna na ating nabasa kanina, sapagkat the God of this world blinded the eyes sa mga taong hindi nakakaunawa ng mga salita ng Panginoon. Ngunit salamat sapagkat ang pagkaunawa ay hindi sa ating pagpupumilit, kundi dahilan siya na nagpakilala, nagturo sa atin. Hallelujah. Ating ang palakpakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. It is by your grace, hallelujah, kung bakit kami nakakaunawa ng iyong mga salita. Yan din ay ating pwedeng suportahan sa Matthew chapter 13, ngunit ang oras ay hindi na magpapahintulot. Ngunit gusto kong magbigay ng diin, una, sa manifestation of thy truth. Marami na tayong napakinggan ng mga katotohanan, ngunit ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan nating itong i-manifest sa ating buhay. Meaning, living intentionally. Why? Sapagkat ang mabibigyan ng kaluguran ay ang Diyos. Alam niyo bakit, brothers and sisters? Marahil kung napakinggan niyo mga salita at yan ay reveal sa inyo at katotohanan, ngunit kung hindi naman natin ito pinamumuhay, walang kaluwalhati ang maibabalik sa Diyos. And that is the reason, gaya ng aking mga na naibahagi nung last Wednesday, I believe, ang aking binigyan ng diin doon is about work, hardworking. Tama? It seems like na ito ay sinum up ng 2 Corinthians chapter 4. Sapagkat hindi lang of manifestation of the Word of God ang iyong gagawin, kundi kailangan din itong i-preach.
If you believe in the word that you have heard right now, hanggang sa lahat na inyong napapakinggan, if you believe, sabi ni Apostol Pablo, that's why we speak. Okay? Na ating susundan. At yan naman ang pinapatungkol dito sa 2 Corinthians chapter 4, verses 5 hanggang 6. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 4, verses 5 and 6. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. And sabi dito sa verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness had shine in your hearts the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Sa ibang salin, ang Diyos sa umpisa in Genesis chapter 1 verse 3 na nagsabi ang Diyos, sabi ng Diyos, magkaroon ng kaliwanagan. At ang liwanag ay nagkaroon sa kadiliman. At ang Diyos na yan na nagsalita, yan din ang Diyos. Ang sabi dito sa second phrase, had shine in our hearts. Sa ibang salin, God is the one who made the light shine in your heart. Sa ibang salin, I believe it is in ERV version. God made the light God who made His light shine in our hearts. Can you imagine? Ang Diyos ang siyang nagsalita at naglagay ng liwanag sa bawat ating puso. Ngayon, ito trivia, brothers and sisters. Sa Chicago, ng mga scientists, way back na matagal na panahon, ang puso ng tao, na-discover nila na merong maliit na compartment sa gitna ng puso. Walang blood vessel na tumatakbo doon. Basta na meron siyang maliit na area, compartment, na walang laman. Well, ang sabi nila, diyan nananahan ang kaluluwa. Pero alam niyo ba, yaan ay pwede nating pakaisipin. Bakit kaya yan empty? Bakit kaya yan may compartment? Sapagkat mula doon pala, mananahan ng Diyos sa ating puso. Hindi siya nananahan sa ating kaisipan. Ang kanyang espiritu ay hindi lalagay sa kaisipan, kundi ilalagay sa ating puso. At ang puso ng tao ay very, sabihin natin na kamangha-mangha. It's amazing. Why? Alam niyo ba, brothers and sisters, sa pagre-research, kaya ng puso na mag-pump ng dugo. Sabi dito, 7,500 liters in one day. Is it amazing? Siguro magkaroon kayo ng 1 litro dyan, hilera nyo ng 7,500. Ang katumbas nito, parang isang regular swimming pool. Sino ba yung nakapunta ng swimming pool? Ganon kadami ang pinapump ng puso in one day. At hindi lang yon, brothers and sisters, no? Yung beat, yung tibok ng puso, sabi niya, 100,000 times a day natitibok ang iyong puso. Subukan niyong bilangin. 100,000 times. Ngayon, kung sasum up niyan, kapag sa darating ng sabihin natin sa loob ng isang year, billions tibok ng puso. Ilang taon na tayo ngayon? Is it amazing? Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos sa atin. Pero hindi lang doon. Siya ang may nais. Ang gusto niya, siya ay magningning sa inyong puso. Alam niyo ba yung magningning is a figurative. Paano magniningning ang ilaw sa puso? Yan ang isang katanungan na dapat nating itanong. Paano ka magniningning o Diyos? Well, babalik din tayo sa isang verse na sinabi sa verse 5. Na ang sabi ni Apostol Pablo, ang aming pinapangaral, walang iba kundi ang Panginoong Yesus Kristo. Ibig sabihin, yan ang ating minamanifest, yan ang ating kino-confess. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus Kristo. Bakit? Hebrews chapter 1
sa verse 3, ang sabi dito, Hebrews chapter 1, verse 3, the express image of God ay ang ating Panginoong Yesus Kristo. Sabi sa verse 1 noon, kung bigyan ko na lang ng din, dati daw ang Diyos ay nangungusap sa mga propeta, pero siya ngayon ay nangungusap in our days, nangungusap siya sa kanyang anak, verse 2, which is ang ating Panginoong Yesus Kristo. At sa verse 3, ang sabi doon, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had Him by Himself purged out our sin, sat down on the right hand of majesty on high. Sino yon? Walang iba ang pinapatungkulan ang ating Panginoon. And that is the reason may mga scriptures na sabi sa John chapter 14, I believe, ang sabi ni Jesus, ang tagal mo na kitang kasama, Philip, bakit ngayon ay hindi mo pa nakikilala ang Ama? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Because the express image of God ay ang ating Panginoon, Yesus Kristo. Ang liwanag ng Diyos ay nagliwanag sa ating Panginoong Yesus Kristo. At ang sabi ng Diyos, katulad ng sabi sa 2 Corinthians chapter ating binasa, chapter 4, verse 5, that for preach not ourselves, but Christ Jesus, Jesus the Lord, and ourselves for your servant, for Jesus' sake. And verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness had shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Now, kung ang Diyos ay nagsalita at nagkaroon ng liwanag, kung ang Diyos ay nagliga ng ilaw o ng liwanag sa ating puso na dapat ito'y magningning sa ating buhay, ang Panginoon naman ay nagsalita din naman. Sabi niya sa Matthew chapter 5, verse 14, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light in a candle, put it under the bushel, but on a candlestick, that it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. The consistency ay pinapakita. Ang Diyos na nagsalita, ang Diyos na nag-create ng liwanag sa ating puso. From your puso, sa inyong puso, mula sa iyong puso, dapat yaan ay ma-express. Dapat yan ay mahayag. Dapat yan makita sa ating buhay. No longer than ang ating Panginoong Yesus Kristo. Now, bakit natin ginagawa ang bagay nito? Sapagkat ito ang dapat ginagawa ng mga sumasampalataya sa Diyos. Ulitin ko, ang sum up na aking na-share nung last Wednesday, una, the character of Christ. Pangalawa, to preach not ourselves, but to preach Christ in our life. If you truly believe and have faith in our Lord Jesus Christ, sabi ni Apostol Pablo, thus we speak. Hallelujah. Now, magbibigay pa tayo ng isang analogy para ating lubos na ating makita ang pinapatungkol ko. In the Old Testament, sa Exodus chapter 4, kwento ko na lamang, ang bilis ng oras. Okay? Sa Old Testament, sa Exodus chapter 34, ang Diyos ay nangusap kay Moses. Sabi niya, ilalagay ko ang aking salita sa bato. Susulat ko sa bato, which is, alam natin yan, ang Ten Commandments. Pero habang nandun si Moses sa presence of God at nakakausap niya ang Diyos at ang nakikita niya na literally ang mga salita ay nai-engrave, na uukit doon sa bato.
ang kaniyang mukha ay nagliwanag. Pero, ang problema, nung haharap siya sa maraming tao, ang ginawa niya, tinago niya ang kanyang mukha sa harapan ng mga tao. Ayaw niyang makita ang liwanag. Pero sabi dito sa 2 Corinthians chapter 3, verses 13 hanggang 18, sa ERV version, sabi dito, "But we are not like Moses." Hindi tayo katulad ni Moses who put a covering over his face and he covered his face so that the people of Israel would not see it. The glory was disappearing and Moses did not want them to see it. And well, yung glory, yung liwanag na nagliwanag sa mukha, literally kay Moses, ay tinago niya sapagkat ayaw niya palang makita yung ganong kalagayan sa harapan ng kaniyang, sabihin nating lahi, ang Israelites. Which is hindi daw tayo katulad ni Moses. At ang sabi sa verse 14, "But their minds were closed, and even today, when those peoples read the writings of the Old Agreement or Old Testament, the same covering hides the meaning. The covering has not been removed for them. It is taken away only through Christ." Yung covering, yung nagtatago ng luwalhati na nasa mukha ni Moses, ay ang mag-aalis lang daw noon only through Christ. Ang sabi sa verse 14 and verse 15, "Yes, even today, when they read the law of Moses, there is a covering over their minds. But when someone changes and follows the Lord, that covering is taken away." Hallelujah. At ang sabi dito sa verse 17, "The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is a freedom or liberty," sa ibang salin. Walang ibang kalayaan na matatamo ng isang tao liban sa ating Panginoong Yesus Kristo. At ang sabi dito sa last verse, gusto kong emphasize, ang sabi dito, "And our face are not covered." Hindi tayo ni katulad ni Moses na tinago niya ang mukha upang wag makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kaniyang buhay. Ang sabi dito, "And our face are not covered. We all show the Lord's glory, and we are being changed to be like Him." This change in us bring more and more glory which comes from the Lord who is the Spirit. Hallelujah. Dati, tinago ni Moses, ngunit ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, "Let your light shine." Huwag niyong itago ang buhay ni Kristo. Kung ano ang inyong napakinggan, gaya ng isang binhi, ito'y dapat maging realidad sa inyong buhay. At sabi niya, huwag niyong itago. Huwag kayong mahiya. I-express natin ng Panginoon ang kaluwalhatian na meron siya sa ating buhay. At ulitin ko, these changes bring us more and more glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ang kaluwalhatian na yan ay hindi sa iyo, kundi yan ay sa Panginoon. Now, kailangan lang pala natin gawin, i-express siya. Sapagkat, brothers and sisters, tayo ay merong control. Meron tayong free will kung i-express mo ba siya o hindi. Pero there is two commands from God and from our Lord Jesus Christ. Nasa atin, ito'y ba ating susundin o hindi. Hallelujah. Now, ang paalala ni Apostol Pablo, sa panahon ngayon, maraming nagsasabing Kristiyano ako, pero ang buhay ni Kristo ay wala. Marahil makakapakinig kayo ng mga magagandang mga pangangaral na mga salita ng Diyos, pero ang buhay ay hindi hayag at hindi nakikita na realidad. And that is deceitful. At ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 6, "Let no man deceives you
with the vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Maraming mga pandayang mga pangangaral ngayon. Ngunit ang nagmamatter most, ang buhay ni Kristo. Yes, pwede mong ipangaral ang Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon na hindi naman nagiging hayag sa iyong buhay, oh, what a shame. It's a shame. Mahirap na magsalita. Ngunit alam niyo na yan. Merong mga ngaral sa Davao o sa Mindanao. Alam niyo na kung ano yung tinutukoy ko. Yes, he can preach, but the life ng Panginoon ay hindi makita. Hallelujah. Sa verse 7, be not ye therefore partakers with them. For we work sometimes darkness, but now are you light in the Lord? Walk as the children of light. For the fruit of the Spirit, alam natin yan, love, joy, and peace. Pero ngunit sabi dito, for the fruit of the Spirit is all on goodness and righteousness. And the last is truth. What is truth? No longer daan ang ating Panginoong Yesus Kristo. Ang isang puno, pag walang bunga, hindi pa natin mapagkakakilanlan. Ngunit makikilala mo ang puno dahilan sa bunga. And ito ang sinasabi, makikilala mo ang bunga ng Espiritu, walang iba, kundi sa katotohanan. Well, totoo naman yun. Kung ang kinakain mo ay mabuti, ang mahahayag sa iyong buhay ay mabuti. At ang sabi dito sa verse 10, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Sabi sa verse 13, but all things that are reproved are made manifest by the light. For whosoever doth make manifest ay dapat walang iba kundi ang liwanag. Kung meron ka mang imamanifest, hindi yung darkness. Ang imanifest natin is light. At ang sabi sa verse 14, wherefore he saith, awake thou you sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. At ang sabi sa verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. So, ang panahon natin ngayon ay pasama ng pasama. Redeeming the time, sabihin, wag natin sayangin ang panahon, ang oras. We are accountable na ihayag ang liwanag ng Diyos, ng Panginoon sa ating buhay at ipangaral siya. Huwag tayong maging, sabihin natin, ng mga trabahador na tamad. Gawin natin ang pinakamainam na paglakad sa Panginoon sa liwanag, sapagkat ang nagbibigyan ng kaluwalhatian ay ang Diyos. Kung babaliktarin natin, kung tayo na mga anak na nasa liwanag, kung lalakad ka na hindi sa liwanag, ano ang maibibigay mo sa Diyos? Kaluwalhatian or a shame? Sa every action, sa every reaction, for every manifestation na gagawin natin dito sa mundong ito, sabi niya, piliin nyo ang liwanag. Manifest the light. Sapagkat kung yan gagawin natin ay hindi para sa Diyos, is a shame sa Diyos. Kahihiyan. At ang pangalan ni si Kristo ay napupulaan. Yan ba ang Kristiyano? Bakit ganyan ang kanyang pamumuhay? Bakit ganyan ang kanyang pananalita? Well, nangangaral na ako, ngunit wala ng oras. Ayoko nang dumating sa ganon, ngunit piliin natin na masumpungan tayo ng Diyos na nagtatrabaho sa liwanag, na gumagawa
sa liwanag. If we walk in the light, as He is in the light, we have a fellowship to one another. Jesus said, ang tunay na fellowship kung tayo ay lumalakad sa liwanag. Hallelujah. Brothers and sisters, again, what is the main purpose ng ating pinag-uusapan sa umagang ito? To make known Christ in our lives. How? Paano? Kasan? Unsaon? Sa paraan ng pamumuhay na may kabanalan. Sa paraan ng pamumuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang yun, kundi siya ay ipinapangaral. Hindi siya ay inihahayag. At alam niyo, brothers and sisters, sometimes, hindi pa tayo sa stage na nagsasalita sapagkat hindi tayo ganun kainam sa pagsasalita. Ngunit ang payo ni Apostol Pablo, we are written, sabi niya na sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 3, na words coming from Christ. Gusto niyong makita kung paano kayo, kung bakit kayo namumuhay ng ganyan? Dahil yung pamumuhay na yan ay hindi lang pala sa iyong kagustuhan. Yang pamumuhay na yan ay merong gumugusto niyan kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa 2 Corinthians chapter 3, sabi ni Apostol Pablo, verse 3, you show that you are a letter from Christ, that He sent through us. Again, siguro mas bigyan natin din pang verse 2. Sabi niya, no, you yourself are our letter, written on our hearts. It is known and read by all men. Kung gusto niyong mangaral, unahin niyo muna ang buhay. Ang pamumuhay niyo pala na paglakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ito pala ay isang salita na nahahayag sa mga tao. Again, ulitin ko. Verse 2. No, you yourselves are our letters written on our heart. It is known and read by all people. Maraming mga mata na nakatingin sa inyo na kayo ay binabasa, na kayo ay inoobserbahan. At ang sabi niya sa verse 3, you show that you are a letter from Christ. You show that you are a letter not coming from Apostol Pablo o kanino man, kundi you are a letter coming from Christ that He sent. Pero meron nangunguna sa atin. At yung sinabi ni Apostol Pablo, through us. This letter is not written with ink, but with the Spirit of the living God. It is not written on stone tablets, but on human hearts. Ngayon, dati ang salita ng Diyos, nung nangusap ang Diyos kay Moses, inilagay sa bato. Natapyas na bato. Ang Ten Commandments. Ngayon, ang salita ng Diyos ay inilagay sa ating mga puso. Hallelujah. Na kung saan ito ay dapat nating ihayag. Sabi niya, this letter is not written with ink, but with the Spirit of the living God. Hindi literal na tinta, kundi with the Spirit of the living God. It is not written on stone tablets, but on human's heart. Sa Tagalog, napakaganda. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasewaan namin. Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Brothers and sisters, marami pang mga verses na pwede nating isupport at para ma-emphasize that we are a living words that made flesh today. Again,
We are the words that made flesh today. We are, sabihin natin, mga salita ng Panginoon na tayo'y mga hayag sa buhay natin. Hallelujah. And that's the reason, kung titingnan natin, ang context ng 2 Corinthians chapter 4, walang gustong gawin o walang gustong ipakita si Apostol Pablo, kundi maging hayag si Kristo sa ating buhay. Maraming mga way pwede kanyang ilagay sa trials. Nabasa natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 7 hanggang 10. Ngunit, ang sabi lang naman pinapakita dito is tayo dapat ay dapat sa ating buhay makita ang Panginoon sa ating buhay. Basahin natin ang verse 10. Sabi niya, dumaan siya sa mga, basahin ko ang verse 7, last mga verses. Now we have a treasure in the jars of clay to show that this surpassingly great power is not from God and not from us, who are hard pressed on all sides, but not crushed, perplexed, but not despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Bakit yun ang pananalita? Sapagkat kailangan ang mahayag sa ating katawan ang buhay ni Kristo. Bakit may mga trials? Upang palitawin yung nasa loob mo. Para makita at lumabas ang nasa puso mo. Hallelujah. So, isa pang verse, for we are alive, always consigned, verse 11, to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may also be revealed in our mortal body. Marami pang mga bagay na ating maririnig patungkol sa bagay na yan. Sapagkat, kung ang Diyos ay naglagay ng salita sa ating mga puso, kung siya naglikha ng liwanag sa ating mga puso, ang pinaka-main goal ng Diyos, makita yan sa ating appearances. Huwag tayong maging katulad ni Moses. Inihahayag ang liwanag, kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit kapag haharap na sa mga Israelites, let us say, kung haharap tayo sa labas, nag-iiba tayo ng anyo, tinatakpan natin ang kaluwalhatian na meron tayo. Ngunit ang gusto ng Diyos, mahayag ang liwanag, mahayag si Kristo sa ating buhay. Wala nang oras, ako'y lumabis. Tayo tumayo at isang awitin ang aking gustong iawit na ito'y isang mensahe. Let your word be born in the manger of our heart. Sapagkat yang salita na yan ay katulad ng binhi, hindi yan magbibigay ng kaluwalhatian kapag ang binhi na yan ay hindi naging bunga sa ating buhay. That's why this is a prayer. Let your word, Lord God, aming napakinggan ang mga salita mo, Diyos. Dalangin namin ito'y maging buhay o mabuhay sa aming buhay. So the life of Jesus Christ ay makita sa amin. Hindi ang aming sarili, kundi si Jesus, ang katotohanan, ang siyang makita sa ating buhay.